Hello guys, dumating na nga pala yung in-order natin na bagong spin motor para sa ating dryer, single dryer na Eureka. So itong gantong spin motor, pwede siya sa kahit anong dryer. So wag lang dun sa Union. Yung Union kasi apat yung paa niya, apat yung paa nun. So ito tatlo lang. So ito yung madalas na, ganitong motor yung madalas na pwede sa lahat. Kumbaga universal siya. So ayan, spin motor. So kung gusto nyo order ng ganitong klaseng spin motor, lalagay ko na lang dito sa video yung link. So, i-repair na natin to. Kakabit na natin. Capacitor nga pala na pwede dito sa mga dryer natin. 5 pababa. So, 5, 4, 3 UF yung pwede natin kabit dito sa ating dryer. So, pagka tumaas ng 5, maaari pwedeng ma-damage yung ating spin motor. So, kasi yung gantong dryer, isang ikot lang. So, tamang-tama na dito yung 5 UF. Yun na yung pinakamataas. Dito guys, so meron siyang kanal. Isesentro natin to para maigpitan natin. Dapat dito siya nakatutok. Ayan. Dito siya nakatutok. So, ibababa natin siya. Yung tamang baba lang. Higpitan na natin. Yung tamang higpit lang kasi pag nasobra ka sa higpit, mababasag yung pinaka niya, plastic niya. Okay. Lain natin labas. Ang dali lang mag-repair ng ganitong spin dryer kasi single tab lang siya. So, madali lang siyang ikabit. So, dito, dudukutin natin guys. Meron siyang bakal. Ayun o. Ayun. May bakal siya. So, kailangan ipapasok niya yan dito sa kinabit natin na parang coupling. Diyan natin ipapasok. Tapos, yung bakal na yan, meron siyang flat. Ayun o. Kailangan yung flat na yan, nakasentro siya dito. Kasi pagka kabit natin, iigpitan na natin to. So, yan. Tab. So, kailangan nakasentro na siya. Ayan. Kailangan pumasok siya. Ayan. So, dito, angat natin to. Didiinan natin yung tab. Kasi kailangan nakababa yun. So, pagka nakadiin na, iigpitan na natin yung tab niya dun sa baba. So, yung lock niya, yan. May lock siya dyan eh. So, pagka umaangat, maganda siguro, kabit na natin yung 4 na tornilyo. Para hindi na maghiwalay. So, dito guys, hawakan natin yung tab sa ibabaw. Para hindi gumalaw. Tapos, hihigpitan na natin itong tornilyo na to. Kailangan maigpit yan. Kailangan maigpit. Hawakan natin yung tab dun sa loob para hindi siya sumama sa ikot. Ayan. Okay, so pagka maigpit na, dalawa kasi yung tornilyo, higpitan din natin yung isa. Pasentro siya. So, okay naman. Nakakapit na. Mahigpit na yung tornilyo. Ito guys, sa pag-wiring ng ating spin dryer, ganito lang. Simple lang yan guys. So, ito yung wire na galing dun sa timer, dalawa. So, yung brown, nakakonect na siya dito sa plug, sa isang wire ng plug. So, sarado na siya. Ngayon, itong isang wire, ikakabit natin siya dun sa motor. Kasama yung capacitor. So, ngayon, dito sa wiring, ituturo ko sa inyo yung wiring niya.
Gray. Dito pala guys, mahalaga na susundin nyo yung wiring diagram ng nabili nyong motor. So, ito yung kanyang wiring diagram ng motor. So, itong green, wala siyang kasama. So, walang kasamang wire yan. Saka yung blue. Yung blue, ito yung ikakabit natin dito sa blue. Ayun o. Sa blue ng plug. So, ikakabit natin dito. Yan. So, ito. Tuturo ko sa inyo. Ito yung wire ng motor ng ating spin dryer. So, ipipix na natin yung blue. Ikakabit natin siya dito sa blue ng plug. Okay. So, ikakabit na natin siya dyan. Fix na natin. Lalagyan na natin siya ng tape. Para, okay. So, ganyan lang yung pag-wire ng ating spin motor. So, kung ako sa inyo, kung sira yung dryer nyo, may ikot, kahit pinalitan nyo na ng bagong capacitor, magpalit na kayo ng bagong motor. So, ilalagay ko na lang dito yung pinag-order natin ng motor. So, aluminum lang guys yung motor natin, pero siguradong tatagal to. Depende na lang yan sa paggamit. So, ito naman ngayon. So, nasarado na natin. Ito naman ngayon yung capacitor. So, dalawang wires lang yan. Ito ay walang polarity. Walang polarity yung capacitor ng dryer natin. Ang mga may polarity lang yung mga electronics na capacitor. So, ito yung capacitor natin ay 5UF. Ayun o. Kita nyo. 5UF siya. So, malakas na yung capacitor na to. Huwag na kayong tataas sa 5UF pagka dryer yung pagkakabitan nyo ng capacitor. So, dito natin siya i-connect. Ito yung wires na galing na motor, yung natirang dalawa, yung gray saka green. Ngayon, ito yung capacitor na wire. So, ikakabit natin yung isa dito sa gray. Yan. Kabit natin siya. Okay. So, nakabit na natin. Ito naman yung isang wire ng capacitor sa green. Kabit natin. So, kung tinatanong nyo kung pwede magkabaliktad to, pwede. So, wala siyang polarity. So, ibig sabihin na walang polarity, pwede siyang ikabit kahit magkabaliktad. Huwag nyo lang pagdidikitin itong dalawang capacitor na ganyan. Huwag nyo pagdidikitin kasi delikado yun. So, mag-iingat kayo pagka nagwa-wiring. Saka dapat naka-unplug siya. So, ayan na. Ngayon, yung isang wire ng spin. Itong dalawang wire dito, yung isa wala pa. So, ngayon, dito sa diagram ng motor, nakakabit siya dito sa gray. So, itong pula, ikakabit natin siya sa gray ng motor. So, ito yung wire ng motor. Ito yung gray. Hawakan natin yung spin timer na isang wire. Dito natin siya ikakabit sa gray. So, yan. Ipipix na natin yan. Opo. Ipix na natin yan. So, kailangan maigpit. Hindi siya naglulus. Ngayon, ite-tape na natin. I-tape na natin siya. So, ito namang green, ipipix na rin natin to. Kasi okay na yun eh. So, yun guys, nakasaksak na yung ating dryer. So, papaikutin na natin siya. So, yun. Okay na, umiikot na. So, ayun na guys. So, umiikot na yung ating spin dryer. So, goods na goods na. So, pwede na natin siyang i-fix tapos itakpan na natin yung likuran. Ayan yung ikot niya. Tingnan natin. Pagka inangat natin to, dahil nga may contact siya dito, so i-stop siya. Ayan o. Ayan, tumigil na ikot niya. So, pag binaba natin to, aandar ulit yan. Ayan o. So, goods na yung ating spin dryer.
pwede na tayo mag-dryer, lalo na ngayon, tag-ulan na.